Ngayong 2025 na nabubuhan yung mga pangarap niyo. Tama ba? Ngayong 2025 ba yun? Ngayong 2025? Pero naalala ko, hindi ba sa inyo hindi sinabi ng 2024 eh? Power! Pagkakita dito, 2024 ba? Taon niya, sabi na karamihan. Yeah! Ngayong year, hindi na ba makuha yung pangarap niyo? 2024, sabi ko diba? Yeah! Pero ako ay nasabi ng 2024 na makuha nila yung pangarap nila ng 2024. Sila rin yung nagsabi na makuha nila yung pangarap nila ng 2023. Tama ba? And amazingly, those who have said that they will get their dreams in 2023, sila rin yung nagsabi na makuha nila yung dreams nila ng 2023. Again, every year, nagbabago ang taon. 22, 23, 24, 25. After 2025, next year, 2026. And meron akong realization at my age right now, habang medyo nagkakaedad ka, nagmamature ka, amazingly, parang bumibilis yung panahon. Before you know it, January ngayon, a few months from now, 8 year na tayo, June na. And before you know it, 2026 na naman. Alam nyo, limitless po yung title LinkedIn natin for this year. Sabihin mo, limitless. Limitless. Correct, sabihin mo, limitless. Totoo yun, limitless yung possibilities. Limitless kung paano ka pwede mag-grow. Limitless kung paano ka pwede mag-tagumpay. But I'd like to remind you, your time is not limitless. Your energy is not limitless. The age of your loved ones, particularly yung parents natin. Like today, before I came here, I had lunch with my siblings and my mom. Kasi mami ko birthday ngayon, 76 years old. Marami actually may birthday ngayon, si
possibilities. Ibig sabihin ng infinite possibility, lahat pwede mangyari sa'yo. Wala kang limit. Can you imagine? Sabi nga, imagine the world where there is no limit. Imagine the world na yung pangarap mo, walang limitations. Can you imagine? Ano o ilan ang pwede mo maging pangarap? Pag wala kang limitation, naalala mo bata tayo, di ba? Pag nangarap tayo, walang limitasyon. Ako, ng bata ko, pangarap ko, maging astronaut. Di ako nagbibiro ng bata ko, gusto ko maging astronaut, kaya talaga yung gusto ko maging. Kasi nakikita ko sa TV, nakikita ko sa Skylab, may Skylab pa nung araw eh. Kung maalala nyo. Yung first man on the moon, etc. Walang limit kasi bata ka eh. Unfortunately, yung mga limits that we place upon ourselves, marami yan. Binigyan tayo ng limit ng parents natin, ng religion natin, ng churches natin, ng environment natin. Ang dami nagbigay sa atin ng limit. Kaya, nung habang tumatanda na ako, lumalaki ako, na-realize ko wala palang aerospace program sa Pilipinas, hindi ako pwede maging astronaut. Kailangan pa ako pumunta ng ibang bansa. Gusto ko maging astronaut kasi pag nakita ko yung years ng mga astronaut, ang ganda. Kaya rin, parang yung suit nila, mayroong hangin sa loob. Tapos meron pa silang parang yung oxygen sa likod. Kasi dami ng years. Kasi ang ganda ng bota nila. Nung nalaman ko po na hindi ako pwede mag-astronaut, alam niyo pinalit ko sa pangarap ko. Lagi ako nakakita ng araw na umaakyat sa poste. Yung may spike sa paa. Kasi yung araw ng mga poste, kakabilo eh. Umaakyat. Ang dami nilang screwdriver dito. Tapos mga helmet, tapos may gear din. Sabi ko, ikaw pwede maging astronaut. Ganyan na lang ang gusto ko maging. So, Lineman na lang ang galaling ko. Lineman. Either technician ng PLDT, o kaya technician ng Meralco, so I ended up taking engineering. My point is, ang dami sana mga pangarap ang pwede matupad. Imagine the world where there's no limit. Nalimit ako dito sa Philippines kasi walang aerospace program. Hindi ko sa Amerika, meron NASA. Ang dami natin limitations sa mga anak natin. Marami sa mga anak natin, gusto maging doktor. Pero ang possibility is, wala kasing pera, hindi pwede maging doktor. What if we live in a world na walang limit? Ladies and gentlemen, kung sa pagkakit natin sa kasanayan ng environment, tulong ng living, I'd like to welcome each and every one of you to the world of Alliance of Ocean Global. Kasi dito, pwede walang limit ang mga pangarap. Pero yung way, sabi namin dyan, yung infinite possibility. Maraming hindi nagiging totoo sa pangarap natin because unang-una, wala tayong niwala sa sarili natin. Ang tawag dyan, self-doubt. Nung nagsimula tayo dito, hindi natin malinya. Hindi natin alam kaya kung magsalita. Nalimitahan tayo ng self-doubt natin. Ang tawag doon, self-imposed limitation. Nalimitahan tayo sa society. Na-program tayo ng society natin. Hindi natin makaya, hindi natin magaling. Ang nasa school ka,
You don't manage limited. You don't manage stars. Kaya may poor mindset ka. That's why a lot of people, when they are supposed to be successful, nasasabotage nila yung success nila. Ano yan? May leader ka na, nawawala ka. Pwede na, nagiging bago ka. Because subconsciously, you are avoiding money. That's why you need a lot of reprogramming. Kaya nga ganda na topic ni JD, kasi ito sa topic ko ngayon. Kailangan mo i-reprogram yung utak mo, sabihin mo, reprogram. Sabihin mo, reprogram. Kasi, pag ang mindset mo, poor mindset, ano result mo? Poor din. Pag ang mindset mo, scarcity, kakulangan, kakapusan, ang result mo, kakulangan, kakapusan din. Pag ang mindset mo, lagi kang biktima, lagi kang nagko-complain. You're a victim, you know that you're a victim when you blame a lot of people, when you blame a lot of things. You know that you are a victim when you blame the government, you blame your parents, you blame your spouse, you blame everyone except yourself. You're a victim. Victim mo. Ang hirap kasi, ang taas kasi ng 10,500, ang taas kasi ng 80,990, ang mahal sa teachers, ang hirap ng networking. You have all the reason not to become successful, and I'm telling you, you are in a victim's mode. Let me tell you this, nobody becomes successful by being a victim. Marami lang biktima. Pag laging feeling mo, the world should address you and remind you, the world doesn't owe you anything. Walang pakialam ang mundo sa'yo. Pakala niya, kung ngayon, drama ka, walang pakialam ang mundo. Kung ngayon, emotional ka, may problema ka, may family problem ka, the world does not care. You have to go out there, and kailangan mo mag-break ang boyfriend mo, the world doesn't care. Kailangan mo tayo kumain. Because the world doesn't owe you anything. Wala ko lang sa'yo mundo para makibagay sa'yo. Ikaw ang makikibagay sa'yo. Gusto nyo ba? Ang hirap kasi. Ang hirap kasi ng team global, i-address natin. Para bumalik, i-address natin. Ang mahal kasi, i-address natin. Gawin ko yung 10-5, bawasan natin ng 0 yung 10-5. Magkano na lang? 1.5. 10-5 minus 0, 1,050 na lang. Tama ba ako? Ang mura. Pero yung pwede nyo, tanggalan ko ng 0. Yung dati pa, tanggalan ko ng 0, 150 na lang. Bigyan mo ito. Sabihin nyo mga kaibigan, Yung networking namin dati. we have to change our Pay rin mindset. namin 100 pesos. Kasi wala kanina ni JD, paano sa'yo 2,000 paano ba ako magkakaroon ng successful mindset, rich people's mindset? Paano ba ako magkakaroon ng positivity? Kasi mas namin mindset. These are your set of attitudes, your core beliefs. These are your philosophies in life. These are your principles. And if you're anchored in the wrong principles, if you're anchored to some mga belief system, ang magiging consequence mo, ang magiging reflection mo, is just the same. Poor people's mindset, poor ka na. Kailangan mo baguhin. Ganun sinabi ni JD sa reflection, pag may nakita ka bugis sa reflection mo, ano ka, kahit ano? Buburahin mo ba? Lilinisin mo yung mirror? Parang nakita ka muna sa reflection mo mirror. Ay, may muna. Tatanggalin mo ba yun sa salamin? Kasi yung tatanggalin mo yung muna, ikaw. Ano na yung problem? For example, kung marunong kayo kung marunong kayo gumawa ng document, kunwari Word document, nag-type ka ng Word, nag-type ka, let's say, na sulat, or love letter, or anumang letter yun. Tapos pag-print mo, paglabas ng print out, may maling spelling. Nung lumabas yung maling spelling, binura mo yung maling spelling. Binura mo sa papel.
Binura mo. Tapos nag-trade ka ulit. Lumabas ulit Rose Ellie. Binura ulit yung Rose Ellie. Tapos nag-trade ka ulit. Magbabago. Magbabago. Kahit yan mura ka dun sa print out, hindi magbabago. Kasi kailangan mo baguhin yung program. Kailangan mo baguhin, kailangan mo mag-edit, do this. Are you with me? Are you with me? Hataw ka ng hataw. Hindi mo ako pwede sumunod. Pero wala kang binabago sa mindset mo. Wala kang binabago sa internal programming mo. Yun at yun pa rin ang galing mo. Walang magbabago sa print out. Kung wala kang nagbabago sa print out mo, hindi kasalanan ng printer. Kailangan meron kang burahin, anggalin, maguhin sa internal program mo. Baka kulang ka pa ng belief, baka marami ka pang skills na kailangan pag-aralan, baka marami ka pang fear, baka yung code mo, victim code ka pa rin. And as long as you behave that way, as long as you know you have your own program, your result will basically be the same. Kasi anong gagawin ko para mabago yung program ko? Gusto niyo ng solusyon? Kasi ganito yan eh. Nung pinangalan tayo dito sa mundo ko, walang program yung utak natin. Zero. Yung utak natin kung saan tayo, nagda-download lang tayo sa mga naririnig natin, tinuturo sa atin, hanggang sa mabuo yung utak natin, yung mindset natin. Ladies and gentlemen, by the time you are 11 years old, your program is done. Yan tayo sa mga anak nyo. By the time ang anak mo, 11 years old na, more or less, 98% done na ang program niya. By the time 11 years old yung anak ko, ang language niya, yung language na narinig sa bahay. By the time niya 11 years old yung anak ko, ang religion niya, naiintindihan niya, kung ano yung religion ng parents. Clear. Yung bata, wala siyang sarili niyang paraan para mag-download ng program. Kung ano yung na-handle down sa kanya, na ibigay sa kanya, yun ang magiging mindset niya. Halimbawa, Pilipino ka, genetics mo Pilipino, natin tatay mo Pilipino, ang features mo Pilipino, pero pinanganak ka sa Amerika, ano magiging language mo? Tagalog o English? Ano magiging taste bud mo? Western o Filipino? Western. Ano magiging soul mo? Pang-tropical, pang-malakigan? Malakigan. Kasi ang settings nasa Amerika. Gets ako? So, ibig sabihin, kung ano yung paniniwala natin lahat, hindi natin gawa yung
kailangan na natin i-reprogram, kailangan na natin i-reforma ang utak na yan para magbago na ang resulta. Kasi, kung yung resulta mo this year, pareho ng last year, maniwala ka sa atin, it's about your mindset already. So, ito lang sa sa'yo, para magbago yung mindset. Number one, attend ng training. Alam niyo ba sa training, kung ano yung pinakamagandang effect sa inyo, i-reading program yung mga wiring sa utak mo. Ang tawag doon mga neural pathways. Tawag doon yung wiring. I-reading program, ginagawa na ng panibagong wiring sa utak. It's scientifically called neural pathways. Kailangan mong gumawa, yung utak mo kailangan gumawa ng panibagong neural pathways, connection. Kung dati ang connection yan, tungkol sa pagiging mahirap, limitations, scarcity, this time ginagawa ka ng mga pathways na pang-alaman. Kaya tinatawag natin ng training kasi yung utak mo, tumutubo ang panibagong ugat, mga ugat na pakyaman. Pero mga kaibigan, hindi isang beses nun. Pag tumubo na siya, kailangan sundan para tumuloy yung tubo. Example? Example? Pag try ka o wala ng training at tumubo, tapos hindi mo sundan, babalik. Tapos ang alam na naman umatin, dati 6 months, tubo na naman. Hindi ka na naman umatin, balik na naman. Kaya walang nagbabago sa'yo. Ang kailangan, pag tumubo yung mindset na pagmayaman, Pinasok na. pag tumutubo na yung wiring na yun, sa Tagalog, sundutan mo! Tapos may training ulit, sundot na naman! Sunod-sunod na tundok, hanggang may tawid yung isang connection to the other connection. Kinay? Ha? Pag hindi mo na itawid na nagwitna ka, balik mo na. Magaan mo na siya. Alam mo sa tayo magaling, umatin sa training, sa ako na lang. Pagdating ng training mo, tumubo, power! Power talaga, power! Tapos nag-discourage, hindi mo nakawatin ng training pa rin naman. Kaya pagdating mo wala, hindi na itatawid sa panibagong connection. Yes, sir. Gusto niyo magkaroon ng panibagong connection sa brain niyo? Connections ng abundance, ng prosperity, gusto niyo ng connections ng blessings, gusto niyo ng connections ng positivity, gusto niyo ng connections ng commitment, itawid mo yung connection na yan. Keep on attending trainings hanggang mabago na yung wiring ng utak mo. Pag nabago na yung wiring ng utak mo, siya na magbabago ang trainings. You become more confident. Tumataas na yung leadership mo. Marunong ka na mag-isipin. Marunong ka na mag-alaga ng leader. Marunong ka na mag-alaga ng relationship. Nagiging sensitive ka na. Hindi ka nakakyasa. Marunong ka na sa tao. Kasi nag-change na yung program. Kaya nag-change yung program. Kailangan yung mindset natin ng bagay. To change the fruit, change the root. Gusto yung bago yung bunga, papalitan mo yung ginagawa. Gusto mo bago yung bunga, papalitan mo yung ginagawa. Change your mindset. Next, expand your vision. To achieve infinite possibility. Kung hindi ko kaya sa dito, pwede ka maging unlimited ang possibility dito. Hindi ko alam ba sa audience ito, dito magsisimula yung panibagong Joseph Lim na ginagawa dito sa inyo. Sabi mo sa inyo, ako na yun! Gusto ka possibility na maging Joseph Lim kayo? Na maging Maylin at Bani kayo? Na maging Arnold Benaventura kayo? Na maging Namatipin Lance, sila Marco? That is a possibility. Their success can be your success and much, much more. Kung i-expand mo yung vision mo, kung malalawin mo, kung i-accept mo, kung kaya mo sa una, hindi mo maagad na pwede
You have to accept that possibility. Kailangan tinatanggap mo yun. Hindi yung masaya ka sa hapon, masaya ka sa 100,000. No. Embrace. Tanggapin. The question is, kung ang projection mo sa universe, alam mo yung mga millionaires, kaya sila tinawag na millionaires, kasi meron silang billion. Yung mga billionaires, kaya tinawag na billionaires, kasi meron silang billion. Pag 1,000 lang ang pera, ang tawag sa'yo, 1,000 there. Pag 100 lang ang savings mo, ang tawag sa'yo, 100 there. 100 there, 1,000 there, millionaire, billionaire, trillionaire, zillionaire, and so forth and so on. Asan ka na? Wala na na budget. Asan ka na? Wala na na Uy, budget. asan ka na? No, nasa Asan ka ngayon? Asan? Asan ka ngayon? Pares! Okay, ulit. Huwag niyo titignan yung wallet niyo kung 100 na naman. Huwag niyo titignan yung suot. Yung savings niyo kung 1,000 na naman. Kaya yung sa inyo, kung titignan ko, nasa ka ngayon? 100 eh, di ba? 1,000 eh, no? Pag tinanong na nasa ka ngayon, kahit marami yun, sabihin mo, millionaire ako. Nasa ka ngayon? Nasa ka ngayon? Nasa ka ngayon? Kailangan, ngayon pa lang, i-feel mo na millionaire ka. Yes! Kasi pag pinipil mo, imalakrak mo. Pag pinipil mo na wala kang pera, lalo kang mawala ng pera. Pag magulog ka, lalo kang luluwag. Kasi vibes mo yan eh, ketsa mo. Kaya kung gusto nyo maging mayaman, ipil mo na mayaman. Ano yung tura ng mayaman? Ang tura ng mayaman, katakan ba? Hindi pa lang alam mo mayaman. Itsura pa lang. Kaya attract kung ano yung gusto nyo resulta. Kaya kung wala kang millionaire, act like you're a millionaire. Huwag mo yung sa parang trace ka yung mga milyonaryo. Amoy pa lang. Amoy milyonaryo ka. Kasi yung ginagawa, bibigyan ko ng example kung bakit gusto nyo ginagawa yun. Ginagawa. Ilang percent na yan? Let's say ikaw, mahilig ka sa tsokolate. Ang drinks mo sa tsokolate. Pag kumain ka ng ice cream, chocolate cake. Pag nag-ice candy ka, chocolate. Ang sunod mo lagi, kulay tsokolate. Ang kulay mo, nagiging kulay tsokolate. Mahilig ka sa tsokolate, may kasabihin ng tsokolate, mahilig ka sa Kaya nung dumaan, di ako drinks o pwede. whatever tsokolate. Question. Uy, bagay mo yung book mo. Kaibigan mo, Yung dumaan doon, di ako yung millionaire. Pumuti ka. pag-re-regalo mo kita sa birthday mo, anong flavor ang ibibigay ko sa'yo? Tama ba? Kung bibigyan ka na Lalagay ko na ng kulay ng Bagay mo rin yung ganun lang. kung bibigyan ka na ng mabango, anong mabango? Kung bibigyan ka ng lotion, anong amoy? Kasi, yun ang Victoria's gusto mo. Secret. Yun ang pinapakita mo sa buong mundo. Tama ba? Tama. Balikan natin. Ano ang gusto niyo sa buhay niyo? Kasi may nag-aabang Gusto ko maraming pera. ng ibibigay sa'yo. May nag-aabang sa taas ng ibibigay sa'yo. Kaya sa mga oras ito, ang lagi mong pinapakita, visit ka, madrama ka, tamad ka, emotional ka, naniniwala ng malas ka, ano ang ibibigay
things. More things to be thankful for. Kaya just be thankful. Masaya lang kayo. Kahit na, hindi pa gano'n lang yung resulta nyo, you have to be happy. Because God will give you more things to be thankful and to be happy for. Ulitin ko, yung kwento chocolate. Ano ang pinapakita sa taas para yung sa iyo? Are you with me? Next. Overcome your fear. And of course, your doubt. Gusto mo magiging weakness ngayon? Forget about yourself and those limitations. Forget about the barriers. Some of them, you have to break your barriers. Kung last year, kung nag-training ng training natin, it's about overcoming your fear. It's about breaking your barriers. Ikaw na tayo ng logo na ganyan, breaking your barriers. Ibig sabihin, yung limits mo, binabasag mo. Yung pagiging mahihain mo, binabasag mo. Yung pagiging tamad mo, binabasag mo. Yung late ka ng tulog, kaya late ka nagising, iniwan mo. You know, the secret to success is found in what you do every day. Kung gusto nyo maging successful ng sikreto, nasa ginagawa nito araw-araw. Ang question, ano yung ginagawa nyo araw-araw? Pagkasahap ka, the moment you open your eyes, the moment you open your cell phone, your PC, your tablet, your laptop, ano yung ginagawa? All throughout the day, what are your activities? In other words, ayaw din ang nalalagay ng limit sa sarili. Remember, you are your own boss in this business. Ikaw ang boss mo. Yung upline mo, yung mentors mo, they only mentor you, they only guide you and supervise you. But at the end of the day, ikaw ang gagawa. Ikaw ang responsible sa success. Lagi ko sinasabi nito, you are responsible for your success. Pero, kung lagi ka tulad ng tao, ng tamang ba, hindi lalabas yung potential. Gusto nyo maging successful? Mamaya o bukas, ang unang-una yung gagawin, yung bagay na kinakatakot ng gawin. Gawin na mo. Dahil takot ka mag-public speaking, do it tomorrow. Takot kang ikutin yung ating bahay mo, do it tomorrow. Takot kang ligawan, yung matagal mo nang gusto ligawan, bukas, umamig na sa kanya. Bukas, sabihin na. Harapin mo na bukas. Sabihin sa kanya, alam mo, makaya na yung gusto, makan ka na. Kaya ba nang nalingin ito, pero dahil sa training sa atin, conquer your fear, and conquer your fear. I love you. Are you with me? Ano yung mga bagay na natatakot ng gawin? Tinatatakot yung PPM, yung kindergarten na matagal mo lang gusto mo rin yung kasi nahihiyak ka kasi matagal mo